Yehey! So ngayon nakagawa na naman tayo ng ulam na sobrang sarap, na sobrang nakakatipid. At pwedeng-pwede talaga ito pang baon ng inyong mga anak sa school. At sigurado ako magugustuhan talaga to ng inyong anak kasi nga sobrang sarap niya at para lang siyang nuggets guys. So tara samahan niyo po ako kung paano ko to ginawa. Let's go! Pinalatan ko lang itong isang carrots. Pwede naman kayong mag-adjust kung gusto nyong madaming carrots. Pwede nyong dagdagan. Pagkatapos ko nabalatan yung ating carrots, naganda naman ako dito ng sibuyas dahon at saka sibuyas. Isang sibuyas lang po yung ginamit ko, tapos konting sibuyas dahon. Tapos inahiwa ko lang ng malaki kasi nga gagamit tayo ng meat grinder. Itong meat grinder na to, murang halaga lang po talaga ang pagbili ko dito. Mula nang meron akong meat grinder, di na talaga ako nahirapan sa kalisod day. Nagpapabilis to ng mga gawain sa bahay, char. So hanggang ganito na nga po yung ating mixture ng ating mga ingredients. So ita-transfer lang po natin siya sa isang bowl. Tapos pagkatapos natin ma-transfer lahat sa isang bowl, maglalagay na tayo ng isang century tuna. Pwede kayo magdagdag ng century tuna dito guys. So naglalagay na rin ako ng paminta, asin, at saka maglalagay din ako ng bawang. Nakalimutan ko talagang ihalo ito kanina sa meat grinder. So ito na nga, pagkatapos ko nga mailagay yung ating bawang, maglalagay na tayo na itong 2 itlog. At pagkatapos ko nga mailagay yung ating 2 itlog, is maglalagay na rin tayo dito ng 1 cup na harina. Tsaka maglalagay ako ng 2 tablespoon ng cornstarch. Tapos halo-haloin lang po natin ng halo-haloin hanggang ma-mix lahat ng ating ingredients. Nakulangan pala ako dito sa harina kaya naglalagay ako ng 1/2 cup na harina. Dinagdagan ko lang ng konti. Tapos maglalagay na rin ako dito ng seasoning, pampalasa ng ating niluluto. Cheese! Pagkatapos ko nga ma-mix lahat, nagpapainit na rin ako dito ng mantika sa kawali. So ilalagay na lang natin yung ating minimix na paunti-unti. Tapos, pagkatapos natin mailagay, babalik rin lang po natin, tapos pwede na siyang hanguin. Huwag naman yung masunog siya kasi nga pait po siya kapag sunog. Itinuloy-tuloy ko lang yung ating pagprito para naman matapos tayo, madali ang luto lang kasi ito. Kasi nga gutom na po tayo. So, ito na nga po yung ating finished product. So, let's go, kakain na po tayo. Di nawawala yung ating sausawan dito, suka, sili, at saka sibuyas. Okay, goods na. O, diba ang sweet ni Mia? Cheese!